Hi, magandang araw po sa inyong lahat, and for our second reading for the day today, ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day? Yan, tignan po natin kung ano ang ating makikita sa second reading of the day. Magbalasa muna po tayo. Okay. Dali pa. Ayan, sana po ay napanood nyo na po yung first reading of the day kanina bago po kayo lumipat sa second reading natin na ito. And I hope napanood nyo na po yung first, second, and third reading. Yan. Tingnan po natin ano makikita natin today, Tuesday. One, very powerful day for each and every one of us. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, isang gusto kong gamitin baraha. Okay. Huwag niyo po i-skip to kasi importante po na makita niyo ang proseso ng pagtatarot para po magkaroon tayo ng koneksyon. Imagine niyo po na kayo po ang aking hinuhulaan na sa harapan niyo po ako. Ayan. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Finding peace and moving on, no? Ang person niyo po ngayon ay somehow naghahanap ng kapayapaan, somehow he wants to move on from this kind of toxic relationship. Nasa toxic relationship po ang inyong person sa ngayon, no? And he really wants to move out from this situation. Nahihirapan po siya sa sitwasyon na meron siya sa ngayon, Hindi niya po akalain na mapapasok siya sa isang toxic relationship, and pinagsisisihan niya po actually na mapasok siya sa isang toxic relationship. Akala niya po na mas magiging maayos siya sa mga susunod na panahon, pero siya po ay nagkamali, Naging toxic pa po lalo yung buhay niya na hindi niya po inaakala. Akala niya po na he will be happy, he will be at peace, pero lalo pong napurnada yung hinahanap niyang peace of mind niya, As a matter of fact, ayan,
disappointment. Oh my God. Yan po, no? Nakikita po natin na ayan ang nangyayari sa kanya. Puro disappointment po ang nafe-feel ng person nyo. Actually, lagi ko po itong nabubunot, itong disappointment na to. And sad to say, nadi-disappoint po siya talaga sa takbo po ng buhay na meron siya ngayon. Ikaw po, no? Ikaw po ay talagang naka-adjust ka na po, ipa-move on ka na po. Although, hirap na hirap ka pa rin po mag-move on. Pero alam nyo po, tama po yung path na dinadanas mo, no? Talaga pong nasa proseso ka po na paayos ka na po, no? Paayos na po yung buhay mo. No? Whether you like it or not, hindi mo po napapansin na umaayos na po yung buhay mo. Fresh start, no? Parang gustong-gusto niya pong magkaroon ng fresh start sa buhay niya. Parang gusto niya pong umayos at paano daw po ba niya sisimulan, no? Somehow ngayon, ayan, no? Feeling niya po, gusto niya pong umayos na siya. Pagod na po daw siya. Pagod na daw po yung buhay niya sa ganyan, no? Somehow, gusto niya po talaga ng fresh start, no, all over again because punong-puno po ng high level of scrutiny, punong-puno po ng tindi ng kaguluhan ng buhay niya, no, talagang worse than ever. No, nakaranas po siya ng worse na buhay sa ngayon na hindi niya po talaga ine-expect na makakaramdam po siya ng worse, no. Hindi niya po akalain na magiging ganyan po ang buhay niya. Akala niya po going smooth ang mangyayari sa buhay niya. But ayan, no, talagang hindi po siya umayos. Lalo pong gumulo yung buhay niya. As a matter of fact, akala niya po hindi ka na niya maiisip, hindi ka na niya kakailanganin, at hindi ka na niya para pa balikan kahit sa kanyang isip na lang. Why? Because he or she thought na maayos na po ang buhay niya, no? Akala niya po ikaw yung toxic, no? Nagkamali pala siya, no? Sabi niya hindi pala ikaw yung toxic. Actually, ikaw ang peace sa buhay niya, no? Nung nasa iyo siya, maayos siya. Lahat ng suporta na pwede mong ibigay, ginawa mo po, no? Somehow talagang inayos mo, no? Talagang tinulungan mo siya, sinuportahan mo siya, lahat ng pwede mong ibigay. Ngayon po, ayan, no, he has lack of rewards, very unstable, lack of resources, no? Parang hindi niya po alam ngayon, talaga nagkukulang-kulang ito sa buhay niya. Financially, medyo hindi siya ganon kaganda, no? Ang financial nito, no? Bukod doon, wala rin po siyang peace of mind. Yan, no? Wala po siyang peace of mind. At sa nakikita ko po, hindi rin po stable pati yung pag-iisip niya ngayon, no? Malayo po, hindi po talaga stable, at masasabi kong ang gulo-gulo po, no? Ang gulo-gulo po ng pakiramdam nitong person na to ngayon, no? Hindi niya po akalain na sa dami-dami po ng gulo sa buhay niya, madadagdagan pa po, na akala niya po nakatakas na siya. Ang hindi niya po alam, mas magiging magulo pa po siya, mas magiging unstable pa po siya. Yan po ang pagkakamali niya, no? Hindi niya po talaga akalain na mas gugulo po ang buhay niya kapag wala ka na, no? Ngayon, kahit nasa huli talaga ang pagsisisi, no? Nasa huli talaga ang pagsisisi. You just have to be patient, waiting, no? Waiting para po maintindihan mo bakit sa'yo nangyari to. Bakit nangyari sa buhay mo to. You know, everything happens for a reason. And just be patient po, no? Maiintindihan mo rin
sa mga susunod na panahon, bakit sa'yo nangyari ang lahat ng ito. No? You may have a hard time ngayon po na isipin bakit nangyari ang lahat sa inyo to. But there will come a time, maiintindihan mo po talaga bakit. No? Maiintindihan mo po ano bang nangyari. No? Bakit sa akin nangyari to? Bakit ako ang naganito? Napakabuti kong tao, napakaayos kong tao, pero bakit sa'yo nangyari ang mga ito? Very disorganized po ang buhay ng person mo ngayon. Very magulo, no? Hindi niya po mabalanse ang mga nangyayari po sa buhay niya ngayon. Sa totoo lang po, gulong-gulo po ito. At talaga pong sa nakikita ko, hindi po siya aayos for the next months sa buhay niya hanggang siya mismo ang mag-decide na maging okay po siya. Hanggang siya mismo ang mag-decide na baguhin ang buhay niya. Very confused. Alam niya po na hindi po totoo, hindi po tama ang mga pinili niyang choices sa buhay. Sometimes, no, malalaman mo lang kasi yung mga kalokohan mo o consequence ng kalokohan mo kapag talagang lumabas na po yung mga hindi makakapagpasaya sa'yo, no? Ayan, no, ang gulo-gulo po ng buhay ng taong ito sa ngayon. Alam niya po sa ginawa niya, hindi po pala ito ang tamang desisyon, ang tamang gawin. Pero wala na nandiyan na. Oh, ano pong magagawa, nandiyan na. Malamang iba sa inyo nagkagulo-gulo pa, no? Yung iba sa inyo maybe talagang dumaan pa sa depression, no? Yung iba sa inyo talagang makikita ko dito na sobrang sakit talaga ng nangyari sa kanila, no? At hindi po nila alam, hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin niya. Nahihirapan po siya, hindi niya po alam kung ano po ang nangyari, para siyang na-shock, no? Parang hindi niya alam, ano pa nangyari sa akin? Naging burden po lahat sa kanya ngayon. Sobrang naging burden po sa kanya yung mga pangyayari sa buhay niya. There will come a time, lalapit sa ito at magmamakaawa, no? Kahit gaano kataas ang pride niya, maiisip niyang maling-mali po ang ginawa niya sa'yo. No? Napaka-dishonest ng person nito sa mga huling part ng relationship nyo. Talagang nagsinungaling siya sa iyo, no? Talagang nagsinungaling siya sa iyo, and somehow ayan, no, kahit ano pong hirap o paghihirap ang gawin nito, mahihirapan po talaga siyang makamove on, maka-adjust sa buhay niya sa ngayon. No direction, very unpredictable. Yan po ang buhay na meron siya ngayon. Sudden awareness, choosing happiness. Sa totoo lang po, ang person na ito ngayon ay nag-iisip paano siya magiging masaya. Nag-iisip po siya paano niya mababawi yung happiness, peace of mind niya na nawala nung nawala ka sa kanya, no? Akala niya po kasi talaga hindi na siya masaya sa iyo. Akala lang pala niya yun, no? Nakakainis kasi akala niya hindi na siya masaya sa iyo. Akala niya lang pala yun. Akala niya di na siya masaya sa'yo. Akala lang pala niya yun. So, yan, no?
naging masyado kang mabait sa taong to. You have been very generous sa taong ito at sa pamilya nito, no? Sobra kang naging mabait, pero ang pinalit sa'yo at sinukli sa'yo ay sama ng loob. Naging greedy siya, naging makasarili siya kasi po akala niya palagi kang nandyan para sa kanya. No, ang akala niya hindi ka po mawawala sa kanya. Naging masyado po siyang kampante. Naging masyado po siyang kampante at talagang masasabi ko na hindi niya po inisip yung consequences. Naging kampante po siya sa'yo. Disaster. Oh my God, the tower. Lumabas, nabunot ko po ang the tower. The tower is the most, parang sa akin, for me, a bad card, no? Karma card, no? Yan yun, disaster, the tower. Parang, lahat na lang po, ayan, no? Bumalik po talaga sa kanya lahat ng ginawa niya sa'yo. A disaster, broken pride, broken dreams, shattered dreams, lahat na po, no? Talagang bagsak ang mundo niya talaga ngayon. Yan ang the tower. Bagsak ang mundo, oh my God. Gusto na nga niyang mag-give up at masyado siyang overwhelmed sa mga nangyari sa kanya na hindi niya alam paano niya pamalalagpasan, no? So that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, please give me a like and comment down below para alam ko naman po kung ano po ang nararamdaman nyo, no? Sana po wag nyo naman po skip yung ads. Tulong nyo na po yan sa akin, na shout out po sa lahat ng aking mga loyal and solid po na Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Please, if you are a loyalista and a solid family, friends, and subscribers, please, isa ka po dapat sa hindi nag-skip ng ads. Help mo na po yan sa ating channel para mas marami po tayong matulungan na tao. Okay, God bless you all and I love you all. Ang lagi ko pong bilin sa inyo is to live one day at a time. O nga pala po, for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng kontakin. No? That's my only official and legit FB account. Ayan. And sabi ko nga po sa inyong lahat, no, chill lang po kayo, relax lang po kayo because life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala, no? At ako po ay babalik para sa third reading of the day mamayang gabi. Okay? God bless you all. Have a happy Tuesday and chill lang po kayo. Have a happy heart. God bless you everyone and I love you everyone. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at huwag nyo pong istresin ang inyong mga sarili. Okay? Just sabi ko nga po sa inyo, live one day at a time. Huwag nyo pong problemahin ang mga susunod na okasyon. Just live one day at a time. Okay? Maraming salamat po sa inyo. God bless you all, my dear Lady Elena friends, family, and subscribers. Bye! God bless you all. I love you. Bye!